So ayan na. 'Di ba umugong yung balita na ipapa-impeach si VP Sara. Natunugan ng taong bayan, con todo dinay sina Congressman Erwin Tulfo in defense of Tamba. Tulfo, ano nangyayari sa inyong magkapatid, ha? At kung sino-sino pang kongresista na con todo dinay, chismis lang daw yun. Eh sino ba nagpakalat ng impeachment plan? Eh di ba yung si Franz Castro na hindi nyo naman kilala, nakilala niyo lang sa pamamagitan ng prinsesa? Yung may Dora Banks, di ba? Na di umano'y makakaliwa yon. Yan si Franz Castro ng ng ACT Teachers. Diyos ko po, sinusumpa ko talaga yung ACT Teachers party list. Ako ay nahihiya bilang teacher na may ganyang party list. Tapos, di ba? Representing the teachers. Pero sinong teachers ang nire-represent actually? Eh, di ba ka mga teachers na rin, komunista? Inang, ating. So, nabuking and nabulilyaso, kaya con todo deny na may balak silang i-impeach si VP Sara. Siguro nga sabi ko, baka they're testing the waters, kung ano magiging response ng tao at nagalit ang napakarami, di ba? Nagalit ang taong bayan. Ngayon, mukhang kinakailangan ng mga kalaban ni VP Sara ng mas matinding suporta, ng mas matinding move para hindi na tayo makapalag. Kasi yung impeachment pinapalagan talaga ng ng taong bayan, right? Hindi lang mga DDS. Sa mga nakakaintindi lalo na, bakit nyo naman ipapa-impeach yung binigyan ng pera? Ang dapat yung ipa-impeach diyan yung nagbigay. Eh kung binigyan siya at ang reason ng paghingi niya ay para gastusin, syempre gastusin niya kung tinanggap niya, tama ba? O kung nagre-request ako ng 1,000 pesos sa nanay ko pang groceries, at tapos ako ipapagalitan ng tatay ko, ang sisihin niya nanay ko. That analogy, no? Ba't niya ako binigyan? Kaya nga ako nanghingi para ipambili ng ng makakain. Tapos nung inubos ko yung 1,000, nagagalit ang tatay ko. Ganun ba yun? O, sisihin niya nanay ko, binigyan ako. Yun talaga yung reason ko. Gusto kong bumili ng pagkain eh. Binigyan naman ako nanay ko. Gagastusin ko talaga. Bakit ako patatalsikin sa bahay ng aking tatay? Bakit niya ako sisipain palabas ng bahay, di ba? O ako na may nagutom lang, tao lang marupok, ganyan. O. Ayun nga po. So mukhang nabigo yung impeachment plan. Oh, Bimbo Hernandez, thank you so much. Kaya ang next move nila ay eto ng papasukin ng ICC. So sabi nga po, at pakinggan natin ang magsasabi nito sa kanilang program sa TV. Ito ay pagdedeklara na ng digmaan or giyera ni Tamba laban kina Pangulong Duterte at VP Sara. Ang hirap scroll ng aking cellphone na mamahalin. Oy, salamat po. Letter IF ataray IF sa pakulay. Eto po si Spokes Harry Roque. Pakinggan nyo, giyera na talaga. Ay, baka napikon lang si Tamba dahil hindi siya binati ni VP, hindi siya kinamayan ni VP Sara kahapon. Di ba nahuli kahapon sa welcoming ceremony? Aray, pag uwi ng Pilipinas ni Dayonyor, kailangan talagang may welcoming ceremony, may send-off ceremony, may welcome ceremony. Puro lintek ng pagsasayang ng pera yung mga puro kaaarte. Yan, nanggigigil na naman akes, mga ate at kuya. Nanggigigil akes kahit na may blessing. ni Kuya Bimbo. Eto po, pakinggan natin. Sa ICC, itong House Resolution number 1477 urging the appropriate Philippine government departments and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court or ICC with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called war on drugs campaign. Ano po masasabi ninyo? Well, tingin ko yan ay kontra Duterte pa rin. At kontra VP Sara pa rin yan dahil ang nababalita ay kasama rin daw doon sa mga imbestiga ng ICC ang VP Sara. So kung talagang susunod sila presidente, sige, Mr. President, din namin i-impeach, papasukin nila ang ICC na magkaroon ng warrant of arrest yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Well, yan po talaga ang mas malawakang larawan kung anong nangyayari para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Sa akin naman,
wala namang masamang tinapay na ipinakita ang mga Duterte sa kanya Siya until yung nanguna eh. siyang gumalaw na tinanggal si PGMA bilang isang senior speaker, no? At Okay. Doon nga nagsimula yun nung tinanggal ni Tamba si Madam Gloria as dinemote. 'Di ba? Binaba yung rank. Tapos eventually tinanggal na rin. O dinahandahan muna si Madam GMA. Doon lumabas yung post ni VP Sara na sa imong ambisyon doon at bitambalos-los. Doon parang una nagkaroon ng lamat ang PDP laban, 'di ba? Ngayon, sino yung gumawa ng resolution para papasukin ng ICC dito? At ano ang gustong mangyari ni Tamba? At bakit niya papabayaan ang kanyang, 'di ba, ang kanyang mga subordinates, if you may, or mga kapwa kongresista sa lower house na gumawa ng resolution na 'yan? Siguro naman kaya kongresista si Tamba dahil legislator silang tawagin nagle-legislate, gumagawa ng batas, 'di ba? Lawmakers. Both the senators and representatives, 'di ba? Senators and congressmen, if you may. So, bakit papayagan niyan ang kanyang mga kapwa kongresista gagawa ng proposal na papasukin ng ICC kung naiintindihan din naman niya ang batas? Pwede naman niyang stop yung tigil niyo yan. Ganun, 'di ba? Walang patutunguhan niya, hindi tayo sakop ng ICC. So, sino ba yung mga kongresistang gumawa, mga ate at kuya? Eto. Yan, Benny Abante. Itong Mr. Suave. Ako si Mr. Suave. House resolution calls for government cooperation with International Criminal Court. Sino yung mga yan? Bienvenido Benny Abante Jr. and One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Yung bagets Rodrigo Gutierrez kasi Rodrigo din yung nasa likod. Pero Rodrigo Gutierrez, kapangalan mo na nga, ang Pangulo, tinatarget mo pa. Ayan nga ang sabi. Despite the country's withdrawal from the Rome Statute, the jurisdiction of the ICC was reinforced by the Supreme Court of the Philippines when it rendered a judgment stating lumabas na tayo dyan, so bakit sila papapasukin? At ang sabi nga po ni Remulla, pag-aaralan. Dati talagang di ba, napaka-firm ng paninindigan ng administrasyong Kuting at ng DOJ na wala naman silang jurisdiction dito. Wag na intindihin yung mga yan. Ganun-ganun pa noon si Boying, di ba? Ngayon na iba na ang tono. Ngayon itong si Bienvenido Abante or Benny Abante, itong Mr. Suave, dati against to sa ICC. Ito nga shinare ni Miss Sas. Bakit nagbago ang tono? Takot kay Tamba much? Representative Abante, kaugnay sa babala na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng bansa ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC, bla 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 bla. July ito sinabi. I share the presence of bla 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 bla. Whatever. Sabi ni Abante sa DZWB interview niya, siguro ang ating justice system perfecto but it works. The rich and the powerful has been prosecuted in jail. Katulad ni Dilima, kalalabas lang, di ba? Ang ating justice system ay functioning. So, kumbaga, ang tono ni Abante dito, ito sinabi pa niya, meron tayong independent judiciary dun sa may rightmost corner. Meron tayong independent judiciary. Hiwalay nga sa executive branch ni Kuting. Nakikita natin na may mga justice pero lahat naman ng bansa ay mayroon yan. Yun ang mga sinabi niya. Kumbaga ang pangatwiran niya dati, mga nakaraang buwan, ay nagpa-function ang judiciary natin, ang justice system. So, bakit tayo magpapapasok ng international court? Meron tayong sariling korteng atin na gumagana at kaya mag-persecute ng mayayaman nga daw. At ng mga makakapangyarihan na pa-persecute, na paparusahan kahit mayaman, ngayon nagbago ang tono. Siya pa yung nag-propose ng resolution na papasukin ng ICC. Sir, bakit? Why the change of heart? Takot kay Tamba much? Yan kay Senadora Amy, statement. Siyempre kukontrahin ni Senadora Amy yan.
Ngayon, ano ang sasabihin ni Kuting? Pakinggan muna natin si Spokes Harry Roque, may mga sinabi pa siya. Ito nga daw ay may basbas ni Tamba. Ang balita ko pa, dahil ako naman po ay galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, a-approvean na raw yan sa plenaryo. Next week. Ewan ko nga bakit biglang minadali? May natanggap umanong impormasyon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na isa sa target. aprobahan ng Kamara ang resolusyon na inihain ni Representative Bienvenido Abante para makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court o Si ICC. Abante. Layon umano nitong usigin ang mag-amang Duterte at mawala sa politika. Kung hindi itutuloy ang impeachment para Claudia. matanggal ang VP Sara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay VP Sara. Aarestuhin si VP Sara. Naniniwala din si Roque na abogado rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may basbas ni House Speaker Martin Claudia. Romualdez ang mga anti-Duterte campaign. Wala anyang anumang kontrobersiya sa Kamara na walang pahintulot ito. Wala pong nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Parang Diyos po talaga ang Speaker sa House, lalong-lalo na kapag budget season. Okay. May basbas ni Tamba. Paano i-deny ni Tamba yan? Is he really declaring war against the Dutertes? So may resolution na. So uusad na yan. And then makakarating sa opisina ni Kuting. Ngayon, abangan natin ang desisyon ni Kuting. Papayag ba siya sa House Resolution na papasukin ang ICC dito? Ano sa tingin nyo? Pipirmahan ni Kuting yung House Resolution para pumasok na ng tuluyan dito ang ICC o ipagtatanggol niya si VP Sara laban sa kanyang pinsan? Sino ang kakampihan niya sa gyerang ito? Si Tamba o ang kanyang VP at ang ama ng ating pangalawang Pangulo? Sino ang kakampihan ni Kuting? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.